Ayun. Isang Good Friday na naman guys ba ngayong araw na to. So ngayon po ay June 5, 2020 at ito po yung ating mga PSE stock trendings review. Ayan. So green yung ating nakalagay dito, negative 0.8%, pero actually bumagsak po yung ating stocks. So nakabawi lang siya. So yung opening niya kasi mas mababa kaysa yung previous closing natin. So nandito tayo sa 6,465.13. So at least good po yung nakikita natin dito sa mga candles ng ating PSEI index. So ito po yung mga top trendings natin, si Home. So nag-spike siya kanina. Si dito, ayan, lagi siyang nandyan. Si Mac, si Megawide, ayan. So si Certec, nandito pa rin. Si JT Cap, si AGI, si Jollibee, si BLL at ang ating PSEI index. Ayan. So nag-top trending kanina si Call kasi naglalag na naman po yung kanilang network. Okay? So bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. So reiterate ko lang po sa inyo guys, yung ginagawa po natin na review ng mga stock trendings is hindi po recommendation to buy or sell. Ang ginagawa po natin dito, so kasi marami tayong mga bagong kasama, pinag-aaralan po natin yung mga charts po natin, ano ba yung magandang setup sa kanya. So at sinasabi naman natin dito sa disclaimer, kayo po yung magde-decide kung magbabuy kayo or sell or hold ng mga stock. So meron kasi minsan bumabalik sa atin, ba't ko daw sinabi na hindi maganda tong stock na to, hindi tuloy siya nakabili at umangat na. Ayan. So hindi po ganoon yung system na ginagamit natin dito sa review. So tayo sabay-sabay lang tayo nag-aaral kung ano yung nakikita natin dito sa market. In the end, kayo pa rin po yung pipindot ng buy or sell button. Ayan. At ayan, dun sa mga bago natin lagi, don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So nag-grow na po yung channel natin. Nasa more than 6K na po tayo. Salamat po sa mga sumusuporta at doon sa mga nabibigay ng constructive criticism dito sa ating mga review. So i-consider naman po natin sila. Ayan. So wag po kayong mag-alala kung may gusto kayong mabago. Wag lang yung major change siguro na pwedeng maka-apekto sa pagre-review. Kasi yung style po ng review na ginagawa natin dito sa stock trendings review natin is kung based na kasi ito sa experience ko sa market guys. So kita nyo naman, kahit simpleng indicators lang, naiintindihan po natin yung galaw ng market. So ayoko na maglagay ng complex ng mga indicators kasi kahit ako nahirapan din ako sa kanila. So nagbe-base lang ako dito sa mga simple indicators. So kung meron nagre-review ng mga medyo magagandang indicators, di pwede naman nating puntahan yung mga yon. So marami naman tayong choices na pagpipilian. Ayan. So at ayan, so lagi ko ang sinasabi sa inyo guys, kung yung mga bago, kung gusto niyo matuto dun sa tinatawag natin na technical analysis, reviewin mo lang po yung mga previous uploads natin dito sa ating PSE Stock Trendings Review, or i-try mong i-browse po yung channel natin kasi marami pong nakalagay dito, lalong-lalo na po yung mga nagtatanong ng ano ba yung tamang entry saka exit dun sa mga stock. So check nyo po yung profit or losses sa stock market. So hayaan nyo po yung mga value na nilalagay natin na winning trade. So ibig lang sabihin yan, successful trade siya. Tignan nyo na lang po kung paano ko siya ginawa kasi actual trades ko po yan. So kung ano yung ugali ko sa pagtitrade, nandiyan po sa mga review natin na yan. At yung mga wala pa talagang alam sa basic indicators, technical analysis, so i-browse nyo naman po yung section. So kayo na po bahalang tumingin doon sa iba pang mga nakalagay natin dito. So wag nyo kalimutan, malapit na po yung IPO ni Merrimart natin. Ayan. So at doon sa mga kasama natin, ayan. At marami po talaga nagtatanong dito sa ating Palaboy Trader account na Facebook account. At yun, pasensya na po kung hindi ko rin masagot lahat ng questions nyo kasi ang dami na talaga ngayon. So hanggat maaari, babalikan ko naman kung ano yung mga nilalagay nyo. So ang hindi ko lang masyadong mabalikan is yung mga nagpo-post po dito kasi ang dami na rin nila. Ayan. So hanggat maaari, yung mga message nyo, babalikan ko kayo. Kung masyadong urgent yung request nyo, pwede nyo namang ulit-ulitin yung message. So makikita ko marami na kayong question. So uunahin ko po silang pupuntahan. At dun sa mga followers ko sa Twitter account, ayan. So sabi ko nga sa inyo guys, mabilis po yung mga news natin dito sa Twitter account po natin kasi marami pong mga reliable na mga halimbawa yung mga news natin, so sino Philstar, Daily Inquirer, Business World,
Manila Times, ayan. So marami po tayong mapagkukuhanan dito. Actually, sila na yung nagbibigay kaagad ng news at mabilis po yung kanilang paglalagay ng mga updates. Ayan. So, punta na tayo dito sa ating PSEI stock market ulit. So, tingnan natin yung anong nangyari sa araw na to. So, as expected po natin kahapon, nagkaroon nga po ng pullback. Pero, hindi naman siya major. So, eksakto, sinalba siya ng ating MA 100. So ilalagay na natin as isang support yan na medyo malakas ng konti, si 6,327. So very bullish po yung ating market sa ngayon kasi kung titignan mo, punta tayo dito sa kanyang 5-minute chart. Ang laki po ng binagsak ni PSEI simula po nung magkaroon siya ng magandang closing kahapon, more than 4%. Nag-drop po siya ng more than 3%. So halos kinain niya din yung gain niya nung last Thursday natin. Pero yun nga, naka-recover po yung ating market. So ibig sabihin, very bullish po talaga yung ating market sa ngayon. At mukhang more green days to come naman. So tinignan natin yung ating net foreign buying. So meron tayong positive buying po dito sa ating market. So nag-gain po siya ng 476.37 million. So maganda po yung nangyari kasi ilang araw na, kita mo guys, meron lang isang araw na net foreign selling tayo, pero majority of the last week na day natin hanggang sa ngayon, green na po tayo at marami na pong pumapasok na foreigner. So hindi pa naman ganun kalaki yan guys kung isosoma total mo yung yung karamihan ng mga lumabas guys. So kita mo ilang billion yung mga lumabas simula na magkaroon po tayo ng pandemic last March kumpara sa pumasok sa ngayon. So in-expect po natin dito sa ating PSEI market more green days to come. So hindi naman siguro yung tuloy-tuloy po na dire-diretsong green po tayo. Siyempre meron pong mga profit taking yan along the way. Pero since wala pa masyadong mga foreigners, nasa good position po tayo sa ngayon. So ang nakikita ko nga dito sa atin ngayon is parang maganda po mag-hold ng medyo matagal lang ng konti, siguro 1 week, 2 weeks kung may gain ka pa naman sa kanya. So normally ang ginagawa ko pag ganyan guys, 50% pag okay na ako sa kanya, binibenta ko na po siya. So halimbawa 100k yung puhunan ko sa isang stock, 50,000 binibenta ko na, and then the rest, kasi positive yung sentiment ko, kinikip ko pa rin kasi in-expect ko medyo tataas pa ngayong ating market kasi wala pa po masyadong foreigners na pumapasok sa atin. So kita mo naman, sunod-sunod po na green candles, bihira pong mangyari yan sa ating market after magkaroon nga tayo ng pandemic. So mukhang ito na nga, confirm na nga yung pinag-usapan natin dun sa isang video na meron siyang U-shape recovery. Pero mukhang napakabilis po ng U-shape recovery kasi inaabot lang tayo from March until June. So ang in-expect ko nga based dun sa pag-aaral natin dun sa isang video is 12 to 24 months. Pero sa ngayon, umarangkada na siya at mukhang malapit na siya sa kanyang recovery. So ang recovery period na time or index natin is siguro around 7,000 level kasi dito yung magsimula tayong bumagsak. So pag nasa 7,000 tayo, ayan, doon na magkakalaman kung didiretso pataas ulit itong si PSEI. So sa ngayon, nasa good position po tayo kasi nag-bottom na po talaga yung ating market. So nonetheless, so depende sa strategy na sinusunod mo. So sabi natin, nasa overbought level si PSEI. Pero sabi din natin sa mga vlogs natin, pag overbought po ang isang stock at malakas talaga yung optimism, pwede pa po siya maging overbought. So nagkaroon na siya ng profit taking based sa discussion natin kahapon, pero na-prove naman niya na malakas siya. So nag-expect tayo for the coming few days. Siguro magkaroon siya ng konting sideways. So hanapin ulit natin yung kanyang support sa resistance. So sa ngayon guys, ang nakikita lang natin, nasa 6,300 yung ating support at ang next resistance, siguro itataas natin dito sa may gap area po natin kasi medyo malakas po talaga. Kita mo naman yung volume, paakyat pa rin siya ng paakyat. So habang humahabol po yung mga investors natin, yung mga foreign investors, so taasan natin ng konti yung ating next resistance level. Ayan. So yun po yung nakita natin sa kanya. So maganda po kasi yung ating MACD pataas, yung ating RSI is nandito pa rin sa taas. So possible ang maging scenario ng ating index is pag overbought, posible pang maging overbought in the coming few days.
kasi marami pong optimism. So, may nagbigay sa atin ng info kanina. So, hinanap ko din to yung Congress natin nag-approve ng 1.3 trillion stimulus bill on the third reading. So, meron silang normally three readings sa mga propose sa ating Congress at pag na-approve, susunod na po ito sa mga Senate review and then approval na po ni President Duterte natin at mukhang maganda-maganda po to kasi optimism na po ito kasi meron siyang pang-stimulate po ng ating economy na 1.3 trillion. Ayan, so nag-expect tayo more green days to come. So punta tayo dito sa world indices natin. So mukhang malakas din talaga ang US guys. Tignan mo. Yung futures niya is green na naman. So mukhang magkakaroon sila ng Green Friday. So yung kahapon naman, yung nangyari sa kanila, so medyo hindi masyadong gumalaw, no? Nag-down pa nga yung ibang indices nila. Pero yung Dow Jones Industrial Index is positive 0.05. So overall, green pa rin yung ating international markets. So kaya siguro hindi masyadong bumagsak din si PSEI. So na-lift po siya ng sentiment plus yung net foreign buying na nakikita natin sa kanya. Yan. So sana magtuloy-tuloy yung pag-akyat niya hanggang makarating siya dito sa fill the gap area. So hindi pa niya nahahanap yung guys tingnan natin, hindi pa niya nahahanap yung kanyang pinaka-peak na position. Kasi marami pa rin pong lumalabas na good news dito sa ating PSEI market naman. Ayan, so, although yung candle natin is parang pinilit lang nung closing. Pero tingnan mo naman yung volume, medyo malakas din siya. So, yun po muna yung nakita natin sa PSEI market. So, maglagay lang tayo ng range sa kanya, 6,300 up to 6,723. Okay? So, punta na tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, ayun. Medyo maganda po yung nangyari sa kanya. So, nag-gain siya ng 23.46%. Ayan. So, congrats po doon sa mga nakahuli sa kanya kahapon at nag-hold pa rin kahit medyo mataas na po yung inakyat niya. So, ang catalyst po nitong si Home, after po ma-digest yung kanyang first quarter earnings na 30.45%. So, maganda po yung kanyang earnings nung first quarter. Ganun din po yung kanyang annual earnings is 105.27%. Ayan. So, ang ganda ng chart nitong si Home, no? So, ang dami niyang break na resistance. So, meron siyang 6.3 na breakout. At actually, yung price niya, nagkaroon na kaagad ng breakout which is around 7.63%. Laki ng opening niya, no? And then, tuloy-tuloy siya. So, katin ulit natin hanggang sa 35%. Wow. So, talagang binuhusan itong si Home natin. So, merong malaking volume. So, expect more good days to come para kay Home. Kasi meron po siyang support ng ating volume. So, dahil sa sobrang lakas naman ng kanyang spike na 23.46%, malapit na magkaroon ng overbought signal itong si Home natin. So, marami siyang gap na finil. So, ang daming ang dami niyang sinagasa. So, congrats po dun sa mga holders. So, sa ngayon, gagawin nating support yung 6.3 kasi yan naman yung malakas na break niya. And then, yung resistance is ibalik natin dito sa 7.72. So, yun yung kailangan niyang masustain for the coming few days. Kung talagang malakas siya at maka-breakout siya, then pupunta siya dito sa medyo positive side which is above naman ng ating MA 100 sa kanya. So, magkano kaya ang reward sa risk? Pagpapasok ka, may possible reward is more than 10% at risk na around 8.6% naman. So, halos 1:1 yung reward sa risk kung gusto mong pasukin itong si Home natin. So, anyway, malapit na siya sa kanyang overbought. Pero tingin naman natin, since maganda yung sentiment sa kanya, maganda yung earnings, papasok pa siya dito ng konti dito sa ating overbought levels for the coming few days. So, magkakaalaman na lang yan pag makaka-break siya o hindi for the succeeding days dito sa 7.72 na level po natin sa kanya. Ayan. So, maganda yung pinapuntahan po nitong si Home po natin. Okay? So, next po natin si dito. Ayun. So, maganda rin pala yung nangyari kay dito. So, hindi ko napansin to kaninang umaga. So, kung magdodrawing ka, yung overall trend pa rin naman ni dito is still an uptrend. So, sabi natin kahapon, magkakaroon siya ng di ba, konting profit taking which is nangyari naman. Pero since very bullish po yung buong market natin, talagang gustong umakyat din nitong si dito.
So medyo overbought ka na rin pala, no? So tingnan mo kasi nandito ka na sa overbought level. So pero kung ang dami nating nakikita news dito kay dito eh. So yung mga pinopost na picture na naman ng kanyang mga rollouts. So kaya hindi po nawawalan ng ng catalyst itong si dito para umakyat yung kanyang price. So nonetheless, since intact po yung kanyang uptrend channel na malaki, so pwede mong sundan yan guys as a guide kung saan ka mag-i-exit sa kanya pag malapit na siguro dito sa may resistance area kung trading ka. Kung long term ka, so very good yung nakikita natin sa kanya kasi meron siyang low, higher low, and then high, and then magbubuo ulit siya ng kanyang panibagong higher high. So ang pinakamalapit na resistance kung bullish pa rin tayo sa kanya dito sa around 2.9. So dito kasi nagkaroon ng previous resistance itong si dito natin. So magkano ba yung reward sa risk mo din pag pumasok ka sa kanya? As a trader lang naman, so meron siyang 10% reward versus dito sa may support is around 8%. So halos 1:1 din yung trading range mo sa kanya kung trading lang yung pupuntahan mo. Pero kita mo na guys, uptrend talaga itong si dito natin. So yun po yung nakikita natin. At yun yung possible na pupuntahan ni dito kasi nga marami po siyang mga good news na nilalabas po dito sa ating stock na to. So lalong-lalo na siguro pag officially magbubukas na yung kanyang network. Kaya continuous po yung optimism kay dito natin. So pwede mo naman siyang hawakan kasi yung pinupuntahan po ng ating channel is uptrend po siya. Ayan. So yun po yung nakita natin. So next po natin si Macro Asia. So ano bang nangyari? Ayun. So mukhang sumabay doon sa nakita natin na uptrend channel itong si si Macro Asia. So very good po na sign ito kasi nagkaroon na siya ng breakout dito sa ating previous resistance, yung pinag-usapan natin kahapon, at 5.44 at meron siyang binubuong trend lines. So kung makita mo yung kanyang base, so medyo malakas na uptrend yung nakikita po natin sa kanya kasi ngayong araw lang na to nagkaroon siya ng spike na 16.21%. So kita mo valid po yung pag-breakout ni Macro Asia. Ayan. So congrats po dun sa mga may hawak. At tingin natin more green days to come din dito kay Macro Asia kasi meron pong support ng volume. So kita mo naman at pati yung RSI is talagang pataas po siya after magkaroon niya ng breakout. So yung breakout niya is around RSI 47. Ayan. So ang ganda po ng galaw ni Mac. So kita mo naman yung ating MACD. Yung blue line is nasa taas po ng ating red line. So hanapin natin yung kanyang next resistance. So siguro dito na sa ating MA100 kasi naka-breakout na siya guys and then meron siyang long candle dito na red. So baka kakakayanin na niyang punuin po 'yan. So anyway, yung buong market naman ang direction niya is pataas talaga. So hangga't nandun yung optimism sa ating market, lalo na yung news ng approval ng House sa stimulus bill po natin, high chance na umakit pa rin po itong si Macro Asia natin. Pwede na ba tayo magbuo ng trend channel sa kanya? Ayun, meron na siyang trend channel, no? So medyo malapit siya dito sa taas ng ating trend channel. Ayan. So tignan mo for the coming few days. So pwede niyang meron din pala siya, no? So possible magkaroon siya ng ascending trend lines na resistance dito. Medyo malapit na rin pala. Pero overall, kung maghanap man siya ng kanyang bagong high, so mag-establish siya ng high and then higher low and then saka siguro siya pumunta dito sa 7.12 natin. Pero kung may good news na lalabas dito kay Macro Asia, baka meron siyang sudden upsurge papunta dito sa ating MA100. So ang lalaki kasi ng kita mo naman guys nung mga previous days, ang lalaki ng move nitong si Macro Asia. So sana makabreak siya dito sa taas ng ating ascending trend lines na nakikita. So kung hawak mo siya, di hawakan mo lang kasi mukhang maganda naman po yung pinatutunguhan ng kanyang charting. So ang nakita natin maganda is meron ka pong volume sa kanya. And then next po natin si M-Wide. So maraming nag-react dito sa M-Wide natin nung nag-post tayo sa Instagram. Ayan. So nakita kasi natin yung isa nating kasama doon. Aral na aral pala niya itong si M-Wide. And then nung sinabi natin kahapon na ang nakita natin is possible sideways muna sa 6.68. Ayan. So medyo
medyo nagalit yata yung kasama natin doon. Ayan. So, yan lang naman po yung nakikita natin kahapon sa kanya. And then, since ngayon, meron na siyang green. So, meron siyang valid na breakout sa previous resistance natin na 6.68. Yung pinaka-high natin kahapon, no? So, hanapin natin. 6.7. Ayan. So, 6.7 yung previous resistance. And then, naka-breakout na siya sa 7 pesos. So, babalik na siya dito sa ating sideways na trading channel, which is from 6.7 until 8.34. So, we're leaning towards positive move din dito kay Megawide natin kasi meron din po siyang volume. So, hindi pa siya nakakarating sa ating overbought signal. So, ibig sabihin, meron pa siyang upward move na possible na puntahan. So, hanggat tuloy-tuloy po yung positive news sa ating market, so magdidiretso din po yung mga stocks na nakikita natin na sumasabay po sa kanya. Ayan. So, maganda yung MACD. Pataas siya. So, bantayan mo lang yung ating RSI kung magkakaroon siya ng breakdown sa kanyang current trend. Pero sa ngayon, sa pinupuntahan po ng buong market, so tingin naman natin aabot sa overbought level itong si Megawide. So, magkakalaman na lang sa mga susunod na araw kung kakayanin niyang i-break itong ating 8.17 na resistance naman sa kanya. Ngayon, doon naman sa mga may hawak na sa kanya at medyo malaki na po yung gain nyo. So, tingnan natin na mula sa bottom is, ang laki na kasi, ayan, more than 43%. And then, pwede mong gawing guide yung ating dinodrawing ng trend lines. Pag nag-break siya dyan, kasi maghahanap siya ng kanyang higher low. So meron siyang low dito. And then, meron na siyang high. So, magpo-form siya ng tinatawag natin na higher low naman bago siya umakyat ulit. So, dalawang senaryo, mag-form ng higher low base or magdiretso na itouch niya muna itong 8.17 natin. So, yun lang naman yung nakikita natin sa kanya based sa mga trend lines. Okay? Next po natin si Sir Tech. So, ang dami pa rin nagtatanong dito sa ating kay Sir Tech, no? So, na-review na natin to nung nakaraan. Price pa rin naman yung nakikita natin, guys. So, pwede ka lang mag-draw sa kanya ng trend lines, descending trend lines. Actually, kasi yung price hindi masyadong lumalabas. So, hindi natin alam kung kailan pupuntahan to ng mga traders, eh. So, normally, pinupuntahan po ng mga traders itong si Sir Tech natin pag wala na pong sentiment dun sa mga blue chips or wala na masyadong pinag-uusapan na stocks. Kasi makikita mo naman dito, may mga spike ng prices nung time na wala nang mapuntahan na ibang stocks yung mga traders po natin. So, kayang-kaya kasi nilang itulak yung prices po ni Sir Tech. Pero sa ngayon, kasi medyo huli itong si Sir Tech, pwede namang lumipat doon sa mga lumilipad or nag-move up ng mga stocks natin para hindi masayang yung time. Kasi guys, yung kung titingnan mo yung PSEI market, ilang araw na tayong green. So, baka mahuli ka na sa paghabol doon sa mga stocks na paakyat. Although meron pa rin naman tayong nakikita mga stocks na umaakyat pa rin naman. So, ganun pa rin naman yung nakikita natin kay Sir Tech based doon sa mga previous reviews natin, guys. Downtrend pa rin kasi siya, eh. So, why not use this time na pumasok ka na lang doon sa mga stocks na nagsisimula na pong umakyat. So, marami po dyan nagbe-breakout na nakikita natin. Hindi naman na tayo makapunta din sa iba kasi may mga hawak na tayo na ibang stocks. Pero ang dami pong opportunity ngayon. So, wag niyo pong sayangin na maipit kayo sa isang stock and then hindi na kayo makasabay sa upward mood ng ating market. So, in time naman na magkaroon na ng breakout dito sa ascending or rather dito sa descending trend lines itong si Sir Tech po natin. So, pwede naman bumalik, di ba? Hindi naman tayo mahuhuli sa kanya kasi yung price niya hanggang sa ngayon depressed pa rin naman siya. Ayan. So, malinaw lang kasi na descending trend line. So, sinasabi lang natin yung nakikita natin sa kanya at yung opportunity na nandun po sa ibang mga stocks po natin. Ayan. So, yung pinakita natin sa kanya. Next natin si JT Cap. So, nag-spike to kahapon at nag-spike na naman siya ngayon. So, may gain po siya, 8.11%. So, maganda. Malapit na sa kanya next na retest ng resistance at around 511. Ayan. So, very good din po itong si JT Cap. Pinapasok po siya ng mga foreigners. So, meron siyang net foreign buying na 148.9. Ayan, so ang laki naman ng pumasok din sa kanya na foreigner. So pinapasokan na po ng mga foreigners lahat halos ng ating mga blue chips at malapit na siya sa kanyang overbought signal. So wala pa rin naman sa overbought signal. So tingin natin magkakaroon pa ng isa pang spikes itong si JT Cap. So possibly ang pinakamalakas na resistance niya is dito sa ating MA 100. Ayan. So sana ma-break na niya sa Monday
itong 511 pesos. So mula sa kanyang bottom, meron na tayong 29 or rather more than 28% na gain po dito kay JT Cap. Ayan. So kung titignan mo yung overall na galaw niya, no? So meron siyang malaking trading channel dito. So yan kasi yung magiging malakas na resistance nitong si JT Cap sa ngayon. Ayan. So yun po muna yung nakita natin sa kanya. So kung magkaroon siya ng breakout dito, next po is yung ating MA 100 naman yung nakikita natin sa kanya. Okay? So next si AGI. So, ganda rin ang move nitong si AGI, guys. So, nagkaroon siya ng gain. 7.94%. Ayan, so, ganda ng galaw niya. So, makita mo, meron ng malalaking volume si AGI after niya magkaroon ng breakout. Obvious na breakout dito sa 6.52 na green candle. So, guhitan natin siya. So, ang ganda rin po ng move ni AGI. Hindi siya masyadong napansin nung nag-akyatan na po yung mga blue chips na ibang stocks natin. Kasi medyo nahuli si AGI, pero siguro nakita din nila yung value nitong si AGI. So it's a good company din naman siya. At kaya pinasok na po siya ng ating mga traders. So yung next resistance is dito sa 7.51. At tingin naman natin siguro in the long run, mag-fill the gap din itong si AGI po natin. So yung pinakita natin na next na move po ni AGI natin. So wala pa rin naman siya dito sa ating overbought level. So, yung RSI niya is less than 70. So, may chance pa rin pong umakyat itong si AGI. So, nahuli lang siya. So, kita mo naman dito sa ating MACD, pataas pa rin siya. And then, yung RSI is paakyat na rin po siya. Ayan. So, ganda, no? So, ayan. So, ano kaya possible na next move pa nitong si AGI natin? So, yun lang naman, guys. So, tingin natin kagaya ni JT Cap kanina, aabot din sa MA 100 itong si AGI. Hanggat nandun po yung optimism ng mga investors natin sa kanya. Ayan. So, congrats po dun sa mga nakahuli at malaki-laki na rin. Ilan na ba yung gain neto? So, more than 17% na rin yung gain ni AGI mula sa kanyang bottom price bago magkaroon ng uptick ng kanyang mga prices. Ayan. So, yung pinakita natin. Next po natin si Jollibee. So, ano kayong nangyari dito? So, ayun. So, medyo mukhang hindi kaya ni Jollibee, no? So, malakas na resistance po yung ginuguhit natin nung nakaraan sa kanya. Dito at around 100. Yung previous resistance is around 132 pesos. Ayan. So, medyo malakas na resistance yan, no? So, nag-establish siya ng kanyang tingnan natin sa Monday kung bagsak pa rin yung price nitong si Jollibee natin. Magkakaroon siya ng confirmation na magkakaroon siya ng downtrending channel. So, sana maka-breakout siya, gaya ng sinasabi natin nung nakaraan, para bumalik siya dito sa kanyang previous sideways. Pero yung pinapakita kanya kasi, meron siyang doji na naman dito, or hanging man at sa taas banda nangyari. So, it's a bad sign po dito kay Jollibee natin. So, hindi maganda kasi yung RSI, tingnan mo guys, so, lagi nating sinasabi, bullish tayo pag yung RSI is above RSI 50. Pero sa ngayon, tignan mo, yung previous consolidation natin sa RSI 51, hindi talaga siya makalampas. So, antayin natin na makalampas siya dyan para maging bullish yung momentum natin sa kanya. Pero sa ngayon, mukhang gusto niya magkaroon ng maghanap ulit ng another lower low naman. So, mayroon siyang high dito, or ito yung kanyang previous high and then low and then lower high na naman. So, alam mo na yung definition ng isang downtrending na stock. So, yung pinakita natin. Next po si BLL natin. So, ayun. So, nasama itong si BLL dun kay sentiment kay home kasi pag-aari din to ni Bilyar. So, yung annual earnings is 10.2%. So, wala pa naman yung quarterly earnings po ni BLL. So, malalaman natin. So, naisama po siya sa sentiment ni home. So, nag-gain siya 8.8%. Pero mukhang malakas na resistance yung current consolidation natin at siguro at around dito sa previous peak at 4.44 naman sa kanya. Ayan. So, meron din siya malaking trading range, no? Nung nakaraan. So, hindi pa rin naman tayo ganun ka-bullish kasi hindi pa rin siya makalampas. Pero kung napasok mo na siya at gusto mong pasukin, di maglagay ka ng ascending trend lines lang sa kanya para mag-engage mo naman kung tutuloy ba siya talaga or hindi. Kasi pag na-break niya, bumagsak ulit dyan, baka mag-form siya ng another bottom, siguro trip.
triple bottom bago siya umakyat ulit. Pero pag nagtuloy po na dire-diretso po yung volume natin, so possible magka-breakout itong si BLL, at ang pwede mong target naman sa kanya is yung ating gap area naman dito sa, siguro dito sa consolidation sa MA 100. So pwedeng fill the gap dito sa 5.3 or dito naman sa ating MA 100. Pero sa ngayon, ito muna yung tignan natin, 4.44. So at least meron siyang good catalyst kasi yung volume po tuloy-tuloy pala na nag-accumulate dito kay BLL natin. So mula sa kanyang bottom, nag-up siya ng laki. Laki din pala. More than 32% at ngayon nasa 22% na rin yung gain ni BLL. So anytime magre-recover din siguro itong si BLL guys eh. So kung overall picture yung titignan mo sa kanya, meron siyang possible double bottom. So sana yan na yung pinaka-double bottom niya. Hindi na siya mag-break dito sa trend lines na ginuguhit naman natin sa kanya. So medyo nakalampas siya kasi dito sa base ng resistance natin eh. So medyo maganda sa 3.97. Ayan. So anyway, overall yung move po ng buong market is maganda, kaya tingin natin sasabay pa rin naman itong si BLL natin. So nag-recover na kasi karamihan eh. Kung ang pagbabasehan mo is yung ating PSEI index. So actually malapit na nga tayo sa recovery na around 7,000 level kasi nandito na tayo sa 6,400 level. Ayan. So yun po muna yung mga nakikita natin sa ating mga stocks guys. So mukhang maganda pa rin kasi yung overall move ng indices sa US maganda, and then meron tayong stimulus bill galing sa ating Congress, at yung chart is sinasabi papasok pa rin naman yung mga foreigners, 476.37 million. So sabi ko nga guys, hanggat pataas po yung mga stocks natin, sumakay po tayo sa kanila, and then kung may rule ka naman na, halimbawa yung reward risk mo sa kanya 2:1, na-meet na yung reward mo, then i-follow mo kasi yun yung rule mo sa kanya. Pero sa ngayon lang, nakikita natin parang magandang mag-hold dito sa ating PSEI index. Lalong-lalo na nahuli po natin yung kanyang bottom sa ngayon. Ayan. So yung last na crash course dito kay PSEI is around 2016. So actually, nung magkaroon ng recovery around 2016, nakapasok na ako kay PSEI. Kaya lang, hindi pa po ako marunong noon na mag-hold ng mga stock. So ang ginagawa ko lang, pag may gain na ako sa kanya, so mag-gain nga lang ako dati ng 2,000, 3,000 pesos. Tuwang-tuwa na ako sa kanya, nagsisell na ako. And then hindi ko alam na kailangang sakyan mo pala yung overall trend ng ating chart. So halimbawa, nung 2016, di ba? Packet siya, yung MA9 na dito sa taas ng ating MA20, and then dire-diretso na ganun. So ang taas na ng gain na makakuha natin. So ngayon kaya pwede rin kayang ganun yung mangyari dito sa ating index. So possible ganun din po yung mangyari sa kanya kasi maraming stimulus bill or good news po dito sa ating PSEI market. Ayan. So yun lang yung review natin ngayon guys. So makakatulog po tayo ng mahimbing kasi okay pa rin naman yung ating index. Very good po naman siya at wala tayong masyadong bad news na nakikita sa Philippine market. Ayan. So yun lang guys. Maraming salamat at don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Ayan. At doon sa mga nagtatanong, so add nyo lang ako dito sa aking Facebook account na Palawi Trader, at tweet nyo lang ako dito sa aking Twitter account na Palaboy Trader. Ayan. So maraming salamat po sa mga masugid nating taga-subaybay. So hayaan nyo po, improve po natin yung mga reviews natin doon sa mga nagre-reklamo. Pero ganun lang talaga ako mag-review guys. So simple lang ako mag-review. Kasi na-try ko na rin naman lahat ng ibang indicators, yung mga Bollinger Bands, stochastics, pati yung mga Heiken Kineshi dati, yung mga Ichimoku Clouds. Sinubukan na natin. So ang nag-fit kasi sa style ng trading ko is ganito lang, support, resistance, trend lines, RSI, saka MACD. So yun yung swak sa akin. Doon ako kumita sa kanya. So doon lang ako nag-i-stay. So sabi ko nga, ang purpose po ng vlog talaga natin is sharing lang ng experience. So sinishare ko lang kung ano yung alam ko na nag-work sa akin. Baka mag-work sa inyo. Kung hindi po nag-work sa inyo, di gawa kayo ng sarili nyong strategy. At pwede nyo namang malaman kung mag-work siya kasi mag-backtest ka lang
makikita mo na. Ayan. So, yung ginagawa natin is para sa mga bago nating kasama na tinatry mag-invest po sa stock market. Ayan. So, alam kasi natin, madugo talaga ang stock market. So, kita mo naman yung mga cycles. So, ilang beses na ako nag-try na mag-give up dati. So, buti na lang hindi ako nag-give up kasi nabawi ko lahat ng losses, and then medyo okay na yung mga nakikita natin sa ating performance. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig ulit. Kita po tayo sa weekends. Mag-review tayo ng blue chips kasi hindi po natin makita lahat ng galaw ng ating stocks dito sa video natin. Ayan. So, yun lang po. See you tomorrow.